Matahimik ka mula ngayon. Hindi na ako makipagbasag ulo. Promise. Hindi ako manginginig sa takot kung hindi totoo ang sinasabi ko. Imposibleng makalabas ng kwarto niya si Leona dahil ikinandado namin siya doon ni Randy. Lagim sa New Year's Eve. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Welcome to Kwentong Takipsilim. Isa na namang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig sa channel na ito. Ngayong araw ay dalawa na namang nakapangingilabot na karanasan ang ipinadala sa atin ng ating mga letter senders na kapwa masusugid na listeners din pala sa ating channel. Sino nga ba ang mag-aakalang maging sa isa sana sa pinakamasayang araw sa bawat taon ay maaari pa rin tayong makaranas ng mga kababalaghan? Hayaan niyo akong ihatid sa inyo ang dalawa sa mga karanasang ito. Kaya na't halina't simulan na natin ang kanilang kwento. Na ang una ay padala ng isang nagpapatawag na lamang sa pangalang Flore. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, Happy New Year sa iyo at sa buong Kwentong Takipsilim community. Ako po'y isang byuda na 59 anyos na at may maliit na negosyo dito sa lugar namin sa Valenzuela City. Bago ang lahat, gusto ko lang sana kayong pasalamatan, lalong-lalo na ang team na bumubuo ng channel na ito. Alam niyo ba, wala man kayong ideya kung sino ako, sa maniwala man kayo o hindi, ay naging malaking tulong sa akin ang channel niyo upang kahit papaano ay magkaroon ako ng mapaglilibangan at pagbabalingan ng aking kalungkutan sa tuwing maaalala ko ang isang trahedyang nangyari sa buhay ko. Mahigit 2 dekada na rin ang nakalilipas. May-ari ako ng isang maliit na karinderya dito sa lugar namin at ang tanging kasama ko lamang noon sa buhay ay ang nag-iisang anak ko sa aking pagkadalaga. Naitago na lang natin sa pangalang Kevin. Bata pa lang kasi siya nang hiwalayan ko ang kanyang ama na isang adik at lasinggero. Nang hindi ko na matiis ang ginagawa niyang pananakit noon sa aming mag-ina. Hindi ko sana gustong palakihin ang anak ko sa ganoong klaseng pamumuhay. At maliit pa ang anak ko, binusog ko naman siya sa pangaral. Pero nagbinata siyang barumbado at basagulero. Tapang mo ah. Diniskartehan ko lang naman yung jowa mo. Kukumprontahin mo na ako. Aawayin tsaka kakasaan mo. Sa lapad ng ako, kayang-kaya kong gulpin yung patpating gaya mo. Ha? Di humalik ka ngayon sa lupa at lumamon ka ng alikabok habang hindi ka makagulapay sa mga suntok ko. Hoy! Awat na kayo! Kevin, ikaw na naman? Ginulat mo naman ako, mamboyong eh. Akala ko parak na yung dumating.
Walang palang barangay tanod yung pumito. Tuwing may away na ire-report sa barangay, ikaw na lang lagi ang pasimuno. Hindi ako nagumpisa, Mang Boyong. Inaway ako. Natural, ipagtanggol ko lang yung sarili ko. Wala akong kasalanan. Tuwing mapapaaway ka naman, laging ganyan ang alibay mo eh. Wala kang kasalanan. Madalas namang ikaw ang napapaaway dito sa barangay natin. Mang Boyong, huwag akong sisihin mo. Hindi tayo talo. Nakalimutan mo na ba kung minsan nagkakatumaan tayo? Hindi ko mo paminsan-minsan, nagkakainuman tayo, kukonsintihin ko na ang katarantaduhan mo. Halika. Mang Boyong, bitiwan mo ang braso ko. Napapaya ako sa mga meron sa paligid eh. Huwag ka nang pumalag at pasapasa ang muka, dugo ang ilong at putok ang kilay niyang nakaaway mo. Serious physical injury ang malamang maikaso sa'yo. Kaya kapag hindi nakipag-areglo sa'yo ang nakaaway mo, malamang makulong ka. Sa dalas ni Kevin mapaaway, madalas siyang madala sa barangay, Sir Jupiter. At may mga pagkakataon pang nakukulong siya, pero wala siyang kadalaan. Kevin, anak! Diyos ko naman, Kevin! Ano na naman ba itong pinasok mong gulo? Ma, buti naman dumating ka na. Ang tagal mo eh. Natagalan ako sa pagparito dahil naghagilap pa ako ng perang ipampapiansa sa iyo. Kaya ng dati. Narinig mo yan, bossing? May pampiyansa na sa akin ang airmat ko. Kaya makakawala na ako rito sa selda. Sabi ko naman sa'yo, nung pasok mo ako rito, hindi ako matitiis ng airmats ko. Umayos ka, bata. Pangilang beses mo na to. Hindi lahat ng makakaengkwentro mo madedehado sa'yo. Paano kung magbuo ng grupo ang nakalaban mo at resbakan ka? Tagilid ka. Ganun nga ang kinakatakutan ko mangyari dito sa anak ko, mamang pulis. Ay. Misis, bantayan nyo tong anak nyo. Patinuin nyo. Kapag di nagtinuyan, baka sa susunod sa morgue nyo na siya sunduin at hindi na dito sa presinto namin. Malabo yan, bossing. Ako pa? Astig to, no? Sir Jupiter, ginawa ko naman ang lahat para hindi matulad si Kevin sa tatay niya. Pero kahit na anong pangangaral, paninermon at pagbubusog sa kanya ng pagmamahal ang gawin ko, hindi pa rin naging sapat yun para lumaking matino ang anak ko. Likas na basagulero si Kevin. Hindi ko maitatanggi yun dahil alam na alam ng buong barangay namin ang tungkol doon. Halos maya't maya na lang siyang napapasabak noon sa mga gulo at away na kinasasangkutan niya, lalo na sa tuwing kasama niya ang kanyang mga kabarkada. Lagi na yan! Oo nga, bilib kami sa'yo, Kevin. Galing mo talaga. Baka talaga, Kevin! Kaya na maging ako, mga pare ko. Matitis ba naman ako ng airmat ko? Nag-iisa niya akong anak. Isa pa, kasalanan rin naman niya kaya madalas ako mapaaway. Naganak siya ng gwapong gaya ko. Kaya madalas ako masubo sa gulo dahil labulin ako ng chicks. Thank you, Airmats. Kevin! Sakto, padating ang airmat ko rito sa bakanting lote na pinag-iinuman natin. Malamang susunduin na naman ako dahil kanina pa ako rito. Pero hindi naman ako papasundo sa kanya dahil hindi naman Dizo ng apelyido ko. Hindi ako disundo. Sa halip pasundo sa kanya, hihiritan ko siya ng pandagdag sa mga inumin at pulutan natin.
Ibang klase rin talaga to eh, no? Lakas ng loob eh. Ay, naku po! Kevin! Diyos ko! Oh, paano ka mama? At biglang nanlaki yung mga mata mo na parang nakakita ka ng multo. Daig pang nakakita ako ng multo, Sir Jupiter. Sinagilahan ako ng matinding takot. Nanayo ang mga balahibo sa buong katawan ko dahil bago ako nakalapit kay Kevin para sunduin ang anak ko habang nakikipag-inuman sa kanyang barkada, ay nakita ko. Kitang-kita ko sa loob ng ilang segundo na wala siyang ulo. Nagpapatawa ka naman, mama eh. Hindi, Kevin. Eh, kung ano nung pananakot ang iniimbento mo para lang mapauwi ako. Nagtatawanan tuloy ako ng mga katropa ko. Hindi ako nananakot. Hindi ako manginginig sa takot kung hindi totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin, anak. At pakiusap, sumama ka na sa akin pa uwi. Dahil kahit nakikita ko na may ulo ka ngayon, baka ang ilang segundong nakita ko kanina na wala kang ulo isa palang masamang babala sa buhay mo. Paulit-ulit na kinapa ni Kevin ang kanyang ulo, Sir Jupiter, bago siya napapangiting napailing. Pero dahil sa paulit-ulit kong pakiusap sa kanya, napilitan siyang sumama sa akin pauwi. At sa bahay namin, sinermonan ko siya sa dahilan kaya madalas siyang mapasuong sa basag ulo. Mama, kasalanan ko ba kung abulin ako ng mga babae? Yan! Ang katwirang yan din ang madalas ipaghambog sa akin ng tatay mo. Manang-mana kasama mo! Masyado kang babaero. Akala mo lang yan, ma. Oh, hindi ba totoong sinabi ko? Makakita ka lang ng babaeng maganda at sexy, hindi ka na mapakali. Masyado ka nagpapantasya sa mga babaeng katulad ng hinahangaan mo artista. Totoo lang ang sinabi ko sa anak ko, Sir Jupiter. Mula ho kasi nang mapanood nila ng mga kabarkada niya yung pelikulang may pabagat na Ligaya ang itawag mo sa akin, ay hindi na niya makalimutan si Rosana Roses. Simula noon, palagi na siyang nangongolekta ng litrato ni Rosana na kinuha niya pa sa mga magazine at dyaryo. At may isang larawan si Rosana na pinakapaborito ng anak ko. Kung tama ang pagkakatanda ko, cover yon ng isang kalendaryo kung saan natatakpan lang ng bote ng beer ang maselang bahagi ng katawan ni Rosana Roses. Kevin, ano ba naman itong mga litratong daladala mo? Ang lalaswa ah! Ipinatong mo pa dito sa lamesa? Alam mo na magdarating mamaya ang mga tsahin mo galing probinsya, di ba? Talaga bang ipapakita mo pa sa mga kapatid kong kamanyakan mo? Ipagtatapon mo nga mga to, lalo na tong kalendaryong to. Bay, 3 taon nang lipas to ah. 1997 pa to, 2000 na bukas. Mama naman, huwag yung mga ginaganyan ng Rosana my loves ko. Doon ko naman to sa kwarto i-display. Alam niyo namang siya lang yung nagpapaligaya sa akin. Gusto niyo bang ipatapon? Ay, Diyos ko, bahala ka. Basta wag mo yung ilagay dito. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Kaya ka lagi napapaaway eh. Masyado kang hayok sa babae dahil dyan sa artistang yan. Pati nobya ng may nobya, pinapatos mo.
Yung mga litratong yan yata ang malas sa buhay natin eh. Hindi malas tong koleksyon ko. Pati ba naman to, tatawagin yung malas? Huwag kayong mag-alala, ma. Para matahimik ka mula ngayon, hindi na ako makipagbasag ulo, promise. Di na ako makikipagbasag ulo. Sir Jupiter, hindi ko na yata mabilang kung ilang beses ko na bang narinig na sinabi yon sa akin ng anak ko. Lagi na lang ganun ang pangako niya sa tuwing sesermonan ko siya tungkol sa mga kalokohang ginagawa niya noon. Pero palagi pa rin naman siyang napapasangkot sa mga away. Mano-mano man o labo-labo. Walang atras mga pare ko. Kahit daado tayo. Kahit lamang sa miyembro yung kalaban nating grupo, kasaan natin sila. Kumasa tayo, patay kung patay. Mga brak! Basi na mga pare ko. Kesa makulong tayo, kanya-kanya muna tayong iskabo. Takbo! Bilisan nyo! Lore? Kevin? Tao po. Sandali lang ho, nandyan na. Ay, nasa na ba yung anak kong yon at hindi man lang pagbuksan tong tumatawag sa gate. Alam naman niya may ginagawa ako eh. Oh, Mang Boyong! Kayo pala. Ay, ano hong sadya nyo? Ay, Lore, pasensya ka na. Pero, nandyan ba ang anak mo? Iimbitahan ko sana siya sa barangay eh. Meron na naman kasing nagreklamo ng panggugulo doon sa kabilang kalye. Kagabi raw nangyari. Si Kevin na naman ang itinuturong nagpasimula raw ng gulo. Dahil meron daw siyang hinipuang babae doon sa pinag-iinuman nilang magtotropa. Rose daw ang pangalan. Nandyan ba siya? Sus Mariosip talaga yung batang yun. Papatayin talaga ako na ng maaga dahil sa sobrang konsumisyon sa kanya eh. Kevin! Kevin! Pumarito ka nga! May naghahanap sa'yo, lintik ang bata ka! Mama, ano na naman ang ubang sinisigaw nyo? Tutulog pa yung tao eh. Oh, kagawad, nandiyan pala kayo. Bagong taon, naka-duty ka pa rin ba? Ano ho bang atin? Kevin! Meron mga nagre-reklamo sa'yo doon sa kabilang kalye. Nakipagbasag ulo ka na naman daw kagabi. Ipinapatawag kay ni Kap. Ako na naman. Hindi naman ako lumabas buong magdamag kagabi. Ang Boyong, paano nga ako na naman yung may kasalanan? Hindi na nga ako nakikipagbasag ulo gaya ng promise ko sa mama ko. Hindi ba, ma? Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo, Kevin! Masyado ka na kasing maraming record dyan sa barangay. Kaya kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ikaw na laging pinaghihinalaan. Ang kulit mo kasi. Tsaka ka na lang siguro makikinig sa akin kapag may nangyari ng masama sa'yo. Gusto mo yata talagang mamatay ng maaga, ano? Baka nakakalimutan mong minsan nakitang walang ulo. Mama, ano ka ba? Akala ko ba ayaw nyo sa mga malas? Malas kaya yung lumalabas ngayon sa bunganga nyo. Masama yan. Gusto nyo yata akong matigok eh. Kevin, hindi siya inaayunan ko ang mama mo. Pero sa pagkakaalam ko, malas nga. Masamang pangitain ang ibig sabihin kapag isang tao ang nakitang walang ulo. Pati naman ikaw, Mang Boyong, nagpapaniwala ka sa mga pamahiin. Kalukuhan lang yun. Ang mabuti pa, pumasok na lang ho kayo rito sa amin at makinuman na lang ho tayo. Wala naman talaga akong kinalaman doon sa binibintang sa akin ng kabilang kali. Kaya ba't ako pupunta sa barangay? Nako, Kevin, baka mapagalitan ako ni Kap niyan eh. Sus, hindi yun, kagawad. Wala yun. Tsaka, sigurado ba kayong palalampasin nyo ang alok ko? Aba, imported po na alak yung dala ng mga tiyahin ko. Padala ng pinsa ko nasa abroad. Tara na po, tumagay na tayo.
Hindi ko napigilan, Sir Jupiter, pero lihim na napasimangot ako nang pumayag din sa pag-aalok ng anak ko yung tanod na si Mang Boyong. Palibhasa, lasinggero rin kasi yun eh. Hindi na lang ako umimik. Hinayaan ko na lang silang mag-inuman doon sa tapat ng bahay namin at pumasok na ulit ako sa loob ng bahay para ipagpatuloy ang ginagawa ko sa may kusina. Nang ilang minuto lang ang lumipas ay bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na malakas na mga putok. Kevin! Kevin! Diyos ko po! Tulong! Tulungan niyo kami! Mang Boyong! Ano nangyari? Flore! Ang anak mo! Bakit nakahandusay dyan sa harap ng bahay ang anak ko? Bigla akong napasigaw sa labis na sindak, Sir Jupiter, dahil paglapit ko kay Kevin, nakita kong may butas sa noo ang anak ko na inaagusan ng dugo. Nakanganga siya, tirik na tirik ang mga mata at walang kagalaw-galaw habang nakabulagta sa lupa. Kaya para akong masisiraan ng bait na napahagulgol ng malakas at paulit-ulit. Diyos ko! Sino may gawa nito sa anak ko? Anak! Ano bang nangyari? Ano bang nangyari, Mang Boyong? Sabihin niyo kung sino may gawa nito sa kanya. Hindi ko nakita ang mukha nila, Flore. Nakasakay sila sa motorsiklo. Bigla silang huminto sa harap namin. Isang babaeng nakasuot ng helmet at isang lalaking mata lang ang kita sa mukha dahil natatakpan ng bonnet ang ulo niya. Magandang katawan ng babae. Nakasuot ng maiksing shorts. Habang yung lalaki naman, galit na galit. Minura pa si Kevin pagkatapos niyang barilin sa ulo ang anak mo. Sir Jupiter, halos gumuho ang buong mundo ko ng gabing yun, lalo na nang ideklara mismo ng doktor na tumingin sa anak ko na dead on arrival na si Kevin. Pinatay siya ng mga hindi nakilalang suspects na walang ibang nakakita kundi ang barangay tanod na si Mang Boyong na ng mga sandaling yun ay kainuman ng anak ko. Kaya lang, Sir Jupiter, bago pa man ako makapagsampa ng kaso para bigyan ng hustisya noon ang nangyari sa anak ko, bigla na lang naglaho na parang bula sa lugar namin si Mang Boyong. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Kahit ang mga kamag-anak niya sinubukan siyang hanapin pero hindi siya makita. Hindi ko alam kung tumakas ba siya o meron ding nagpatahimik sa kanya tulad ng ginawa nila sa anak ko. Dahil doon hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakukuha ang hustisya. Sa malagim na sinapit ng anak ko, nakukonsensya ako, Sir Jupiter. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko ang lahat ng yun. Kasalanan ko dahil nagkulang ako kay Kevin bilang ina. Kasalanan ko dahil ako ang nagbanggit ng gabing yun tungkol sa masamang pangitain sa kanya. Na nakita ko siyang walang ulo. Na maaaring babala ng kamatayan ng anak ko. Pero hindi ko naman naisagawa ang lahat ng nararapat na pag-iingat kay Kevin para maiiwas siyang magkatotoo ang masamang pangitain ko sa kanya. Kahit anong pangungumbinsi sa akin ng iba hanggang ngayon
ay hindi ko pa rin magawang patawarin ang sarili ko. Lumayo ako sa mga tao. Simula noon namuhay ako na mag-isa. Kaya nga naisipan kong ibahagi ito sa inyo para kahit papaano ay may mapagsabihan ako tungkol sa kwentong ito ng buhay ko. Hiling ko lang sana ay nasa magandang kalagayan ngayon ng anak ko. Ang anak kong sa isang iglap ay nawala sa akin matapos ko siyang makitang walang ulo. Sunog sa paputok. Ang mundo ay nababalot ng sari-saring misteryo. Mga kababalaghang mahirap paniwalaan, subalit bawat hiwaga ay may dahilan. May pinag-ugatan gaya ng kwentong padala ng isang tagapateros. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, ako po si Leona, 36 years old, full-time housewife. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nung dalaga pa ako. Mga 20 anyos pa lang ako noon at yun ang mga panahong tampulan pa ako lagi ng tukso ng mga kamag-anak ko. Dahil na rin po sa aking hitsura. Bata pa lang kasi ako, talagang tabain na ako. Bukod doon, masyado rin akong pandak at ako lang ang ganun sa pamilya namin. Yung mga kapatid ko kasi nagmana naman sila kay mama na akala mo mga anak ng kapre. Si Papa lang talaga palagi ang kakampi ko noon, kaya lang po ay palagi siyang wala nun sa bahay namin. Seaman po kasi siya Siguro dahil puro lalaki ang mga kapatid ko, kaya palaging ako ang napagdidiskitahan nilang asarin. Kaya naman noon ay palagi rin akong nagmumukmok sa tuwing inaasar nila ako. Hanggang isang araw, isang nakakahilakbot na leksyon ang biglang natutunan ng mga kapatid ko. New Year's Eve yun ng taong 2007. Ano ba namang ingay yun? Nakakainis naman tong si Mang Ted na kapitbahay namin Wala pang alas 12, nag-iingay na. Dinig na dinig ko pa naman ang ingay sa bahay niya dahil halos dingding lang ang pagitan ng kwarto ko at ng bahay nila. Natulog pa naman muna ako dahil bahala ko mamaya pa gumising kapag malapit na magbagong taon. Nakabangon na nga. Hindi na rin naman ako makakatulog nito Lalabas na ako rito sa kwarto ko. Lalo pang lumakas ang ingay sa kabila Ano ba yan? Ano ba naman kasing ginagawang kababalagan ni Mang Ted? Mas mabuti pa kapag oras ng trabaho niya sa paggawaan ng fireworks, taratahimik ang bahay nila Teka. Ba't hindi ko mabuksan tong pinto ng kwarto ko? Nakalak? Sino naglock nito? Mama! Mama! Buksan niyo tong pinto! Mama! Nang gabing yun, Sir Jupiter, naisipan pala akong asarin at ikulong sa kwarto ng dalawa kong kapatid na lalaki. Nang marinig nilang tumatawag ako sa aming mama, nagpatugtog sila ng radyo. Kaya naman inis na inis ako sa kanila.
Napaiyak ako habang nagmumukmuk noon at sinubukang magsisigaw para pagbuksan ako ni Mama. Pero sa lakas ng patugtog ni na Kuya Marco at ng bunso naming si Randy dun sa may salas namin, alam kong imposible talagang marinig ako ni Mama sa katuwaan ng mga kapatid ko. Apir! Ayan kuya, nakalak na yung kwarto ni Ate Leona. Hindi na siya makakalabas dyan mamaya para unahan tayo dun sa leche flan na ginawa ni Mama. Loko ka talaga, Randy. Ideya mo ang pagkulong natin sa ate mong taba-ching-ching. Lagot na naman tayo kay Mama kapag nagsumbong na naman sa kanya si Leona. Kaya mo siya. Si Mama nga rin mismo yung nagsabi na dapat daw huwag na masyadong kumain ng andayang sa ate ngayon eh. Taba-taba na kasi. Para ng lumba-lumba. Kuya Marco? Randy? Kayo ba yung nasa sala? Buksan niyo tong pinto ng kwarto ko! Pakawalan niyo ako rito! Hindi nakakatawag biro tong ginawa niyo sa akin, ha? Ate, diyan ka muna sa kwarto mo. Mamaya ka na lumabas. Mamaya ka na namin palalabasin ni Kuya Marco kapag nakakain na kami ng medianoche. Oo nga, Leona. Di ba sabi sa'yo ni Mama, mag-diet ka na? Tinutulungan ka lang naman namin ni Randy. Ano? Kuya Marco, Randy, ano ba kayo? Hindi talaga kayo nakakatuwa. Buksan niyo tong pinto! Randy! Kuya Marco! Mamaya na namin yan bubuksan, Leona. Mag-enjoy ka na lang muna dyan sa loob ng kwarto mo. Malay mo, paglabas mo dyan mamaya, bigla kang sumeksi. Lalo akong napayak, Sir Jupiter, nang marinig ko ang papalayong hagikhikan at mga yabag ng dalawang kapatid ko. Luhaang nag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakalabas sa kwarto ko nang makarinig ako ng mga katok sa nakasarang bintanang tabla ng kwarto ko. Sino kaya to? Ineng, Naku po! Muntik na akong mapasigaw sa laki ng pagkagulat, Sir Jupiter, nang pagbukas ko sa bintana ng kwarto ay nakita ko sa labas ng mga rehas na bakal ng grills ng bintana ang isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Ineng, huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Sino po ba kayo? Tawagin mo na lang ako Lolo Pilo. Hindi ako taga rito. Napadaan lang ako rito. Ano po bang kailangan nyo? Anong may paglilingkod ko sa inyo, Lolo? Hindi ako ang may kailangan. Ikaw, Ineng. Ikaw ang nangangailangan ng tulong ko. Alam niyo pong kailangan ko ng tulong dahil hindi ako makalabas dito sa kwarto ko. Kasi nga po yung dalawang kapatid kong malakas ang topak, kinulong ako rito. Ganun nga narinig kong pinag-uusapan ng dalawang binata na nagtatawa ng lumabas kanina dito sa bahay nyo at nakasalubong ko sa kalye. Kaya kumatok na ako sa bintana para tulungan kang makalabas sa bahay nyo. Malabo po ako makalabas dito sa kwarto ko kasi nakalakang pinto. Huwag kang mag-alala. Makakalabas ka riyan sa bahay nyo. Paano po? Subukan mong dumaan dyan sa may bintana. Sa tingin ko naman, kakasya ka dyan eh. Ano po? Medyo napataas ang kilay ko nang sabihin sa akin ng matanda noon na kasya raw ako sa bintana, Sir Jupiter.
samantalang ang kikipot kaya nung mga parilyang nakaharang dun. Hindi ko alam kung malabo lang ba talaga ang mata ni Lolo, kaya hindi niya napapansing isa akong lumba-lumba. Puwetan ko palang hindi nakakasya dun. Pero, Lolo... Magtiwala ka sa akin, Ineng. Kasya ka dyan. Subukan mong ilusot ang ulo mo dyan. Sige na, subukan mo. Hanggat may oras pa tayo. Kapag sinunod mo ko, kapag nakalabas ka na riyan sa bahay nyo, bibigyan kita ng kakaning iuuwi ko para sa handa namin ng pamilya ko ngayong medyanoche. Sir Jupiter, pagkabanggit po ni Lolo tungkol dun sa dala niyang kakanin, ay bigla ko na lang narinig na kumalam ang sikmura ko. Kaya naman kahit na talagang nawiwirduhan ako ay sinunod ko na lang ang gusto niya. Nagsikap akong makalabas at mapagkasya ang buong katawan ko sa makipot na parilyang bakal ng grills ng bintana ng kwarto ko. Ang hirap. Kaunting tiyaga pa, Ineng. Konting-konti na lang, makakalabas ka na. At para makalabas ka, hayaan mong hawakan ko ang braso mo para mahila kita palabas. Oops! Lolo, hindi po ako panipaniwala. Pero salamat. Sa wakas, nakalabas din po ako. Sabi ko sa iyo eh. Sige, ilalapag ko rito sa pasamano ng bintana ang ibibigay ko sa iyong kakanin. Naku, salamat po, Lolo. Sa totoo lang po, paborito ko po talagang kakanin. Ha? Lolo? Lolo, asa na kayo? Ewan ko kung bakit bigla akong kinabahan, Sir Jupiter, at napakamot ako sa batok ko sa labis na pagtataka nang matapos kong damputin ang supot na plastik ng kakanin at luminga ako sa matandang kausap ko, ay hindi ko na siya nakita. Para siyang bulang bigla na lang naglaho. Sa sobrang pagtataka ko nga po noon ay lumabas pa ako ng bakuran namin at binaybay yung palabas ng compound namin. Nagtanong-tanong din ako kung may nakakita dun sa matanda. Pero wala naman daw silang napansin, ayon sa mga kapitbahay naming nagsasaya sa labas. Imposible naman pong makalayo lang kaagad ng ganun kabilis yung matanda dahil yung mga bahay doon sa compound namin ay dikit-dikit lang. At halos maninipis na dingding na plywood lang ang pagitan. Kaya nga dinig na dinig ko kanina yung mga ingay na nagmumula dun sa bahay ng kapitbahay naming si Mang Ted. Nang hindi ko po mahanap ang matanda, nagpasya na lang akong bumalik sa amin. Naglalakad na ulit ako noon pauwi nang bigla akong makarinig ng malakas na pagsabog. Ano yun? Parang sa amin galing ang sumabog na yun, ha? Nagkakagulo ang mga tao sa compound namin. Sunog! Sunog daw? Diyos ko! Sunog! May sunog nga sa compound namin! Dali-dali akong tumakbo pa uwi sa amin, Sir Jupiter, nang mamataan ko ang sunog. Pero medyo malaki na yung apoy nang maabutan ko ito.
at dinatnan kong tapyas ang halos buong bahay ni Mang Ted at marami pang pumuputok at sumasabog na mga bagay mula doon. Kaya naman damay pati ang buong kwarto ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa gulat at takot hanggang sa bigla na lang akong napaigtad nang marinig kong sumigaw ng malakas si Kuya Marco habang umiiyak. Leona! Itiwan niyo ako! Nasa lupa! Nasa kwarto pa niya ang kapatid ko! Ililigtas ko siya! Marco, anak, delikado kung papasok ka pa sa bahay natin habang nasusunog. Parang hindi pa tapos sumabog yung mga nakaw na paputok ni Mang Ted eh. Tsaka, imposibleng nasa loob pa ng bahay si Leona. Malamang lumabas na siya roon bago pa lumaganap ang apoy. Ano bang sinasabi mo? Nasa loob pa siya ng kwarto. Hindi mo naiintindihan, Mama. Imposibleng makalabas ng kwarto niya si Leona dahil ikinandado namin siya doon ni Randy. Ano? Bakit yung ginawa yun sa kapatid niya? Leona! Anak ko! Diyos ko po! Tulungan niyo ang anak ko! Ate Leona! Ate Leona, sorry! Bigla na lang akong naluha nang makita ko ang reaksyon ng mga kapatid at mama ko sa pag-aakalang nadamay ako sa pagsabog, Sir Jupiter. Doon lang ako natauhan. Kaya naman tinakbo ko ang pwesto nila at ipinaalam sa kanilang kanina pa ako nakalabas. Paano kang nagkasya doon sa grills, Leona? Ang kipot nun. Paano kang nakalabas sa bintana? Pinalabas ako ng matandang lalaki, kuya. Yung matandang nag-iwan itong kakanin sa akin. Ano ka mo, Leona? Matandang lalaki? Ikinwento ko sa inay at mga kapatid ko ang nangyari sa pagitan namin nung matanda, Sir Jupiter. Na parabang siya ang nagligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Sobrang imposible kasi talaga nang nangyari, lalo na at wala namang nakakaalam na doon pala sa kanila itinago ni Mang Ted yung mga paputok na ninakaw niya raw sa pinagtatrabahuan niyang firecracker shop ng panahong yun. Gulat na gulat nga po si inay, pati sina Kuya Marco at Randy. Diyos ko po! Salamat at nilayo niyo sa tiyak na kapahamakan ng anak ko! Hindi ko makakalimutan ang mukha ng matandang lalaking nagligtas sa akin. Pero sino nga kaya siya? Takang-taka ako sa nangyari sa akin noon, Sir Jupiter. Sa sobrang pagsisisi naman po ng mga kapatid ko dahil sa muntik ko ng pagkamatay dahil sa kagagawan nila, hindi na nila ako pinagdiskitahang alaskahin o biruin pa. Nagsimula na silang maging mas mabait sa akin at natuto silang i-encourage ako na alagaan ang sarili ko sa mabuting paraan. Ang mga tanong ko naman tungkol sa matandang lalaki ay nasagot nang dumalaw ako sa kinalilibingan ng tatay ko sa public cemetery. At nanlaki ang mga mata ko. Ginapangan ng matinding kilabot ang buong katawan ko nang makita kong nakapatong sa katabi ng nitso ng tatay ko at kahanay sa mga nitsong apartment type ang litrato ng matandang lalaki.
Hindi. Paano ka, miss? Bakit biglang nalaki ang mga mata mo nung makita mo ang litrato ng yumaong kapatid ko? Kapatid niyo po ang nakalibing dyan sa nichong katabi ng libingan ng itay ko? Oo, mahigit 5 taon na siyang patay. Namatay siya matapos siyang magkasakit ng malubha dahil sa matinding depresyon. Dahil wala siyang nagawa. Hindi niya nailigtas ang kanyang mag-ina na sabay na namatay sa sunog. Matapos makulong sa kanilang kwarto ng aksidenteng masunog ang kanilang bahay habang nasa trabaho niya sa pagawaan ng kakanin ni Kuya Pilo sa bisperas pa naman ng bagong taon. Diyos ko po! Diyos ko po! Napahagulgol ako sa laki ng kilabot, Sir Jupiter. Dahil ang nagligtas pala sa akin ay multo ng isang matandang lalaki na mahigit 5 taon nang patay. Ang hindi niya nagawa para sa kanyang mag-ina ay sa akin niya ginawa. Utang ko sa kanya ang pangalawang buhay ko, kaya kasunod ng pasasalamat ko sa kanya ay madalas kong ipagdasal na sana magkaroon siya ng katahimikan saan man siya naroroon. Nang muli kasi akong dumalaw sa libingan ng itay ko ay wala na roon ang bangkay ni Lolo Pilo. Nabalita ko sa sepulturero ay inialis ng nakababatang kapatid nito at ipinalipat sa libingan na hindi niya nalaman kung saan. Sir Jupiter, it was one of the scariest but most memorable New Year para sa akin. Hanggang ngayon nga po, kapag nagkakasama-sama kaming magkakapatid, kahit na may kanya-kanya na kaming pamilya, ay madalas pa rin namin yung alalahanin bilang paggunita sa pagliligtas sa akin ng isang multo. Sana po nagustuhan nyo itong kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy Chinese New Year, everyone, and more power. Kwentong Takip Silim. At syempre, hindi pwedeng wala ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Nigel Brabante, J.E. Jacinto, Lay, China Saavedra, Juby Sige, Bevi Jury, Ruthie, Greg Rehuso, Maria Janalina Infante, at Maylene Apasionado. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Maylene Apasionado at Laylands. Sabi ni Maylene, umaga ko na pinapakinggan ang kwento dahil nagugulat ako kapag sa gabi ko ito pinakikinggan. Habang ako ay nananahi, ito ang paborito kong pakinggan at halos ito na ang routine ko araw-araw kapag ako ay nananahi. God bless po, Kwentong Takip Silim. Sabi naman ni Laylands, ang ganda ng mga kwento. Matagal na akong nakikinig sa channel na to sa Pinas pa ako bago nag-OFW. Talagang pinapakinggan ko na ang mga stories nyo and more power po and more stories pa. And God bless sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.